Sumiklab ang tensyon sa ikinasang pagdinig ng House Infra Committee kahapon hinggil sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ang ilang highlights sa naging pagdinig ating balikan sa report ni Julian Bunag. Hindi kwalipikado na maging state witness ang mag-asawang sina Pacifico Curly at Sara Diskaya na kamakailan ay umaming nagbabayad sa public officials para makasecure ng kontrata sa gobyerno. Yan ang iginiit ni Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon sa pagdinig ng Infra Committee kahapon. Bago ito, hayagang tinawag na sinungaling ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mga Diskaya sa pagdinig. Isang halimbawa ng anyay kasinungalingan ng mga Diskaya ang kanilang pahayag na kung minsan ay nalulugi pa umano ang mga ito sa kanilang mga proyekto. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. Pero matatandaan, sinabi nila sa Senado, wala silang magawa. Kailangan nila magbigay ng SOP. Pero, ang pinangalanan lang nila, nasa 26 people. So, paano nila, kung totoo yung sinasabi nila, ano nangyari dun sa hundreds or thousands of other projects? Bakit 26 lang yung nasa listahan? Ang tanong, paano nila napili kung sino yung nasa listahan na yun? Pero, itong listahan ni Diskaya, itong mga statement, hindi lang yung listahan, buong statement nila, malinaw na sinungalingan. Nag-init din ang usapan dahil hindi maipaliwanag ng kontratista kung magkano ang kabuuang kinita ng kanilang mga kumpanya na nag-top 1 pa umano noong nakaraang administrasyon. Sabihin mo sa amin kung magkano? Actually, parang umaabot lang po yata ng estimated ko parang baka siguro po mga umaabot po siguro mga 2+ billion po yata. Well, you better submit. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Accumulation, edi ipa-plus mo lang yung 2010 to 2016 plus 2016 to 2022. Hindi ba? Ang pinag-usapan dito 2016 to 2022 eh. Oo. Magkaibang total yun eh. Sa dami mo ng pera, hindi ka marunong mag-arithmetic. Pwede ba yun? Huwag niyo kaming pinagloloko dito, ha? Hindi rin ikinatuwa ni Ridon ang pagdawit ni Diskaya sa isang opisyal ng pamahalaan na pumanaw na. Ito na lang ho kaigsi yung pasensya ng komite na ito. Bago ho tayo umabot sa punto na walang uwian. So, seryosohin po natin yung pagsagot. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan ng patay. Hindi nyo na rinespeto yung tao. Samantala, bago si Diskaya, una nang sumalang sa imbestiga ng mga mambabatas kahapon ang dating DPWH Bulacan Assistant Engineer Bryce Hernandez. Hiniling ni Hernandez sa Kamara na huwag siyang ibalik sa Senado kasunod ng pagsisiwalat kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na aniyay nakinabang sa halos 955 million pesos na halaga ng flood control project sa Bulacan. Sinubukang itanggi ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na dati ring boss ni Hernandez ang koneksyon niya sa mga senador. Pero bilang depensa ay nagpakita si Hernandez ng mga larawan kung saan makikitang magkasama sina Alcantara at Senator Estrada na sinundan pa ng mga larawan ng limpak-limpak na pera na para umano sa proponents ng flood control projects. At larawan ng mga umano'y conversation sa pagitan ni Alcantara at kay Senator Villanueva. Pero sa kalagitnaan ng pagdinig, humingi ng proteksyon sa seguridad niya at ang kanyang pamilya si dating DPWH 1st District Assistant Engineer JP Mendoza dahil nakatanggap anya siya ng pagbabanta sa kanyang buhay. Last September 1, may nag-message sa akin sa Viber. Ang naka-name sa Viber is Hitman. Tapos ngayon bago ako magsalita, tumatawag na naman siya. Kumbaga sana yung inaas ko sana na security is ASAP na po sana, sir. Kalaunan isinailalim si Mendoza at kanyang pamilya sa protective custody ng Kamara habang inilipat naman si Hernandez sa PNP Custodial Center. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.